Tara na, i-follow nyo na kami sa FB, YouTube, at TikTok. See you there! Hello, Kwentong Ducks Diaries. Just call me Justin, working as receptionist sa isang hotel casino dito sa Pasay City. I am in a long-term relationship with my boyfriend who's an OFW in Canada. Nagkikita kami once a year lang, so once a year lang din ang aming lambingan. Nasanay na rin kami sa video call na lang na nagpapalabas ng init ng katawan. Pero recently, bilang bottom, hinahanap-hanap ko talaga yung pakiramdam na may pumapasok sa lagusan ko. Alam sa work na bading ako at may jowa. Pero, palagi akong tinutukso ng mga katrabaho ko sa mga gwapo at matitipunong bellboys at security personnel sa work namin. Last December, nagkaroon ng Christmas party sa pinagtatrabuhan kong kumpanya at ang sabi ng manager namin ay sa Tagaytay raw ito at gaganapin sa susunod na weekend. At dumating ang nasabing weekend at sunod-sunod ang kainan namin sa hotel na binook ng management namin. Nung una, akala ko ay kami-kaming mga receptionist lang ang kalahok sa Christmas party. Nagulat ako nang nakita kong kasama pala yung mga bellboys pati na rin ang ilan sa aming housekeeping staff. Pagdating ng gabi, nagbihis na kami ng semi-formal para sa Christmas dinner. At syempre, nag-uumapaw ang alak. Bilang alam sa trabaho na bakla ako, noong nag-games na, ay aliw na aliw naman sa akin ang mga katrabaho ko. Hanggang sa dumating na ang sayawan at unlimited na tequila. Nagpahinga lang muna ako saglit at bumalik sa aming lamesa habang iniwan ang mga kaibigan ko na nagsasayaw sa gitna ng venue. Biglang lumapit sa akin si Matt. Di niya tunay na pangalan. Isa siya sa mga bellboy na parating tinutukso sa akin. Nasa 6'2" ang height, moreno at strong ang facial features. Halata mo rin na nagji-gym siya. Pag nakikita ko nga siya sa locker room namin, minsan, nakikita ko nga kung paano niya i-flex ang well-toned body niya. Pareho na kaming tipsy ni Matt pero tulad ko, siya ay nagpapahinga lang din. Nagkwentuhan lang kami ni Matt hanggang sa nag-aya siya na magyosi sa labas ng venue. Sabi ko, hindi ako nagyoyosi pero willing naman akong samahan siya sa labas. Nang dumating kami, ay tinanong niya kung paano raw ang setup namin ng LDR boyfriend ko. Kunento ko sa kanya na madalas naman kaming nag-video call at nagsisend ng private pics sa isa't isa. Nagbiro naman siya at sinabi na, "Share mo naman sa akin yan yung mga pics mo." Sabi ko, "Ba't ko i-share sa'yo? Para lang yun sa jowa ko." Sagot niya, "Swerte naman niya, nakakalibre ng pics sa'yo." Habang nag-uusap kami ay agad akong nag-iinit. Dala na rin siguro na lamig ng Tagaytay noong December. Sa sobrang pagkakalapit namin ni Matt ay naamoy ko ang kanyang hininga na may pinaghalong amoy ng yosi, alak, coke, at chewing gum na kanina pa niya ningunguya. Sobrang hot ng amoy at sobrang hot niya sa aking paningin. Kinakabahan ako pero nagiinit na rin. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at sinabing, "Pwede mo naman makita ang katawan ko sa personal, bakit ko pa isisend yung picture?" Napatitig lang sa akin si Matt at sabay, bigla niya akong siniil ng halik. Nagulat ako, Kuya Bob, pero lumaban na rin naman ako. Uurong pa ba ako? Siya itong nauna. Hindi ko akalain na siya yung unang kikilos dahil alam kong straight siya at gym bro ang datingan. Pero, tuloy-tuloy lang ang laplapan namin hanggang sa itapon na niya ang kanyang yosi at hinila niya ako papunta sa room na pinag-istayan nila. Dala na rin ng alak at init pero parang nalimutan ko nang meron akong jowa sa abroad. Nagtanggal na kami ng aming damit at tuluyan na sinakop ng kamunduhan. Bawat hagod,
bawat pasok, ramdam ko ang init na gustong kumuwala. At tuluyan na ako napasok ni Matt. Aminado ako na ibang kanyang kalakihan kumpara sa mga dating nakatrip ko. Mabilis, mabagal, habol hininga ang bawat aksyon sa amin. Sinusulit ang bawat minuto. Hanggang sa mailabas na niya ang kanyang lakas. Mainit yon at ramdam ka sa loob ang init. Matapos ang eksena na yon, madali kaming nag-shower ni Matt at nagpunta na sa kanya-kanyang kwarto. Kinabukasan, parang walang nangyari. Akala ng mga kaibigan ko sa work ay natulog lang ako ng maaga. Pero nung pauwi na kami, nag-notify sa IG ko na finalo ako ni Matt. Nakita ko rin ang mga earstrap niya na sobrang sarap. Nakita ko rin na meron siyang girlfriend pero madalang niya namang i-post kaya baka hindi pa sila matagal. Mula nung araw na yon ay nag-uusap na kami araw-araw at puro tungkol sa kamunduhan ng aming topic. At nasundan pa nga yun ng ilang beses. Pero this month, padating na ang aking boyfriend para magbakasyon. Hanggang dito na lang muna ang aking story, Kuya Bob. Salamat sa time sa pagbabasa ng aking confession. More powers to you, Justin.